Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic ng reading natin, what's your vibe? Yan. So we have 3 groups. Group number 1, group number 2, and group number 3. Yan. So this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. And nilalagay ko sa comment yung timestamp. So pwede ka na pumunta sa comment. Hanapin mo lang yung timestamp. Click mo yon. Diretso ka sa reading natin. And thank you everyone for watching our video today. Maraming salamat po sa palaging panonood ng mga videos dito sa YouTube channel ko, Lalisa Tarot. And thank you din sa mga nag-follow ng Facebook page ko, Lalisa Tarot. And if gusto mo ng private reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. And thank you sa mga nag-join sa Lalisa Superstars. Super na-appreciate ko ang support nyo sa channel ko. And thank you everyone for being here. I hope all of you have a blessed day. I'll see you on your reading. Namaste! Welcome to your reading, Group 1. So back tayo sa topic, what's your vibe? Ang card na napili mo, 10 of Cups. Ano vibe mo? Pwede napaka-playful mo na person. Pwede mo kasi tingnan na may energy ng magiging bata. So, pag napapalapit sa mga tao, pakiramdam nila, bumabalik sila sa pagkabata. Makulit ka siguro. Napifeel ng mga tao, napaka-positive ng vibes mo. Pwedeng magalang. Pakiramdam ng mga tao, punong-puno ka ng love. Kung single ka, hindi nila napifeel yung stress sa'yo ng pagiging single. Parang happy ka na single. Oh, mahirap makakita nun, ah. Mahirap makakita nun. Pero meron na. May mga tao na single, pero daig pang may partner. parang in love. So, pakiramdam ng mga tao, yung pagiging single mo, hindi nagpapahirap sa'yo. Very happy single ka. Pero syempre, gusto mo din ng partner. Napapansin lang ng mga tao sa paligid mo na kahit wala kang partner, mayroon pa ring love na nafe-feel sila nanggagaling sa'yo. Pwedeng ready ka naman talaga ma-in love. Single ka lang talaga at this time. Kung may partner ka, ang vibes na nafe-feel nila sa'yo, kontento ka sa partner mo. Kung sino man partner mo ngayon, alam ko na sa isip mo yung partner mo eh. Kung sino yung partner mo ngayon, nafe-feel ng mga tao, parang happy ka sa partner na kasama mo. Parang kontento ka sa life, meron kang partner, meron kang family, happy ka sa tabi ng partner mo, parang ang loving nyo sa isa't isa. Kung may partner ka, parang nakaka-inspired. Nakakatuwa kayong mag-partner. Ang vibes mo parang isa kang loyal, committed, na partner. And parang maswerte yung partner mo sa'yo. Ulitin ko. Maswerte yung partner mo sa'yo. So, ang vibes mo dito, parang isa kang tao na napaka-bait. Napaka-bait ng pakiramdam ko eh. Ang 10 of Cups, happiness ang meaning nito. Contentment. So, nagsusumigaw dito sa reading na ang vibes mo, parang isa kang taong kontento ka sa life mo at this time. Pag pumasok ka sa room, love ang dala mo. Happiness and love. So, pwedeng masayahin ka talagang tao. Parang masayang-masaya ka sa life mo. Kung ngayon ka pala nagkaanak, then ito talagang vibes ng tao sa'yo. Parang very happy ka as a parent, as a new parent. Parang nagkaroon ka ng bagong pagtingin sa mundo. Parang nagliwanag ang mundo sa'yo. Nagkakulay ng sobra. Kung ngayon ka pala nagkaanak. Kung marami kang anak, yan lalo na. Makulay ang mundo mo. Very in touch ka sa emotion. Pwede emotional kang person. Pero positive ang dating eh. So, pwede mong tingnan na hindi ka takot, mag-express na nararamdaman. Kung naiiyak ka, all good, umiyak ka. Kung natatakot ka, pinapakita mo talaga yung takot mo. Parang willing kang maging vulnerable. So, napifeel ng tao sa'yo, very positive. Parang totoong-totoong tao. Very open ka sa experiences. Hindi ka takot masaktan, alam mo yon. Hindi ka takot mag-express ng nararamdaman. Kung sa partner mo, ang vibes niya sa'yo, isa kang tao na maalaga. Possibly marami kang friends, maraming taong
nakakakilala sa'yo. Kung tahimik kang person, ganun pa rin pakiramdam nila sa'yo. Parang ang sarap mong kausap, parang matututo ako sa mga pinagdaanan mo sa buhay. Parang napaka-friendly, napakabait. Kung very spiritual ka, ang pakiramdam ng mga tao, meron kang good relationship kay God or sa universe. Meron kang good relationship sa sarili mo. Parang best friend mo, sarili mo. So, ang vibes ng mga tao, very positive. Kung sa work, para kang family. Para kang home. Home ang pakiramdam ng mga tao sa'yo. Para kang taong matagal na nilang kilala. Parang hindi nila maipaliwanag, pero magaan ang loob nila sa'yo. Maayos kang pinalaki ng magulang mo. Parang nandun yung vibes mo. Parang marunong kang makisama. Marunong kang tumulong. And marunong kang magmahal. Mapagmahal. Ang bait mo siguro. Bait mo siguro ang tao. Group 1. Maganda kong card Tingnan natin. And thank you everyone for being here. Kung gusto mo na private reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. And super nag-enjoy akong gawin ang reading na to. Group number 1. So ito yung mundo. Imagine mo, ito yung mga tao, oh. Ganito ka lumalabas, diba? Yung vibes mo parang ganito. Parang may dala-dala kang energy ng love and peace and happiness kahit saan ka magpunta. Parang yung mismong rainbow nasa damit mo na nga so pwede mong tingnan para ka isang rainbow. Punong-puno ka happiness, ang saya mong kasama, napakasimple, pero parang ang saya ng buhay mo. Parang kontento ka sa mundo na meron ka. Kung ano tong mundo na to, yung bilog na to, kung nasa loob nun, very happy ka. Pero tingnan natin yung isang card na to. Kasi itong card mo. Tingnan natin to. Ace of Wands. Ang dami nagkakasya yun. Ang Ace of Wands kasi, inspiration. So, marami na inspired sa'yo. Or marami kang kilala. Or marami nakakakilala sa'yo. Or, sana pantay ang video. Marami nakakilala sa'yo. Meron ka special person. Meron ka talagang special person sa isip mo. Kasi the world na to Ang pakiramdam ng mga tao, napaka-friendly mo, tumatatak ka sa isip ng mga tao dahil sa ginawa mo para sa kanila. Marami ka siguro memories na iniwan sa mga tao na meet mo sa buhay mo. Iniwanan mo sila ng parang unforgettable moment. Pwede mong tingnan. So, kung sino man ang makasama mo, makasalamuha mo sa mundo mo, medyo naaalala ka nila. Meron silang naaalala sa'yo something positive. Ang vibes mo parang isang taong punong-puno ng positivity. Punong-puno ng happiness. Joy din ka sa meaning ng Ten of Cups. Masayahin kang person. Pag dumaan, napapalingon yung mga tao. Hindi mo kailangan ng makeup. Kasi napaka-pretty. And lahat ng mga tao sa room, nakikita nila. Tinatagalog ko lang yung song. Napagitila kita. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. Ang vibes mo parang yung song na yun. Oh, nandun. You light up my world. Obvious naman sa itsura ng card. You light up my world. So, parang may light doon. Parang may fire. Very positive ang dating. May dala kang happiness kahit saan ka pumunta. And kahit sino, makakagaan ka ng loob. So, I think all good na tayo doon. Let me know na lang, group number 1, kung nag-resonate sa reading natin. Pero end ko na yung reading dito. And thank you everyone for being here. Sana nakuha may messages na para sa'yo. I'll see you again, group 1, on our next reading. Namaste! Welcome to your reading, group 2. So, back tayo sa topic. What's your vibe? Tingnan natin ang card mo. Okay, so ang card na pili mo, si Six of Wands. Paharapin nga. Pwedeng humarap. Oh, just kidding. So this is a general tarot card reading. Take what resonate
and leave the rest. So, pag-usapan natin. So, ano vibe mo? Ang napifeel ng mga tao, pag nakita ka nila, high maintenance yata eh. Para kang may high maintenance. Pag sinabi high maintenance, parang isa kang tao na nabubuhay sa maayos na family, very sophisticated, alam mo yun. Baka mayaman ang dating. Ang vibe mo sa mga tao, parang isa kang tao na malaya, very free. Malaya kang gawin ang gusto mong gawin. Malaya kang makasama ang gusto mong makasama. Popular ka. Marami kang kaibigan. Always welcome. So, ang energy mo parang wala kang takot humarap sa tao. Wala kang takot makipag-usap kahit kanino. And meron kang stage presence. So, pwedeng influencer ka, nasa social media, content creators, or synthesizers. May bago mga salita, no? Pwede magaling ka sa communication. Isang tao na pwede natin lagay sa unahan. Alam mo yon? Pwede nagpa-perform ka. Ang vibe mo kasi parang performer eh. So, pwede mo tingnan. May stage presence, nagpa-perform sa harap ng tao, nagsasalita. Kung ano man ginagawa mo sa harap ng tao, magkakaiba kayo. So, pwedeng yung iba sa inyo, artist, mga creative, pwedeng pumunta sa group na to. So, ang pakiramdam ng mga tao, parang isa kang kilalang tao. Ang vibe mo parang popular. Parang marami kang connection, marami kang taong kilala, and very friendly. Pwedeng galing ka sa group 1. Dito, more outgoing. So, ang feeling ng mga tao, marami ka na talagang napuntahang lugar, very outspoken, magaling makapag-usap sa tao, may stage presence, and may dating. Sa physical, very attractive ka sigurong person, mapababae, mapalalaki. Para ilagay ka natin sa gitna ng stage. So, pwede lagi ka napipili, ilagay sa unahan, or ikaw yung magsalita. Pwede lagi ka na papansin. Yung energy mo parang may spotlight. So, yung vibe mo parang famous. Para isang taong kilala, isang taong may spotlight or popular. So, very positive. Possible marami na intimidate sa'yo. So, kahit napaka-bait mo, napaka-friendly, may mga taong hindi nagsasalita sa harap mo, pero okay lang yon. Parang parang enjoy lang ang energy mo eh. So, life of the party siguro ang dating. Pwede to si Queen of Wands. Yung energy na to parang si Queen of Wands. So, si Queen of Wands energy, fiery, passionate. Papansin ng mga tao, pag may ginagawa ka, nakafocus talaga ang attention mo doon. And lumalabas talaga yung pagiging creative mo sa ginagawa mo. Kung isa kang tao na leader, alam mo, may position ka sa trabaho, then very intimidating ang vibe mo. Kung babae, ganito siguro talaga itsura. Ganito. Majority sa inyo, ganito. Very girly, diba? Tinan mo. Oh, wala man ng gender. Majority lang. Pero isa lang mapapansin mo possible, very attractive. Ang vibe mo para isa kang taong galing sa isang mayaman na pamilya or maayos ang buhay. Ang vibe mo parang magandang trabaho mo, parang luxury, parang high maintenance ang dating. Kung nasa networking ka, very positive kasi pakiramdam ng mga tao, marami ka talagang kakilala and marami kang maitutulong. Kung creator ka, nasa social media ka, then talagang pinapakinggan ka ng mga tao. Ang energy yung binibigay mo is more, medyo may power ang dating. Parang pansinin niyo ako, parang ganon. Tawag kasi sa English dito, attention grabbing, nakakaagaw na attention. So, malakas ang vibe mo, parang friendly plus may intimidation plus sinaluan mo pa ng parang very comfortable na pakiramdam. Yung comfortable, nanggagaling kasi sa confidence. Alam mo yon?
Para kasi magkasama yung comfortable and confidence. Kung confident ka, comfortable ka din. Kaya nga, nakataas ng kamay niya eh. Alam mo yon? Pag confident ka, you take up space. Hindi siya close off kung pag-aaralan mo. So, pag confident na tao, parang sinasakop niya yung space. Kaya nga buong stage ka niya eh. Yung mga tao sa dulo na lang. Pag sa ibang card mo siya nakita, ang Six of Wands, mapapansin mo talaga na sa taas siya yung mga tao nasa baba. So, imagine, parang ang vibe mo, parang ibang level ka. Pwedeng anak ka ng mayaman na tao, pwedeng kilala kang tao, famous, pwedeng very artistic, pwedeng meron kang talent or skill na hinahangaan ng maraming tao, pwedeng kilala ka or lagi nakikita, pwedeng sa office, kilala ka, sa company, alam nila kung sino ka, pwedeng dahil sa title na dala mo, kaya may spotlight ka, so kilala ka ng mga tao. So, parang ang strong ng personality mo. Pwede mo tingnan gano'n. Very strong personality. Meron kang strong presence. Or powerful aura. Pwede mo tingnan gano'n. So, very positive. Positive ang dating sa akin. Kakaiba yung card. Imagine mo, yung tao, lahat ng spotlight nasa kanya. Very talented ka sigurong person. Ang vibes mo, para isang tao na very confident, high maintenance, very popular, very talented, very attractive. Parang nandun. So, parang total package yung vibe mo. Total package yung vibe mo. Very intimidating. Papangiti lang kita guys ha. Majority ng mga artista nandito sa vibe na to sabihin ko na. Influencer type. Famous. Magandang card Angel Guides and Spirit Guides, tulungan mo kay channel a message for group number 2. Tingnan natin. So you have to use your intuition sa reading natin. And if gusto mo ng private reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Thank you for watching our video. Spirit team, sabi mo dito, very intimidating. Ang vibe mo parang isang tao na very free. Alam mo yon? Parang isang tao na very active ang life mo. Just imagine, ito work, ito play. Work and play. So, pwedeng, ito ka sa office, ito ka sa weekend. Parang sa inyo diver. Or nag-surfing. Or may sa beach. So, papakiramdam ng mga tao, ang vibe mo, parang isang tao na ang dami na pupuntahan. Ito grabe very busy person. And very intimidating kasi parang active ang social life mo. Pwede mo tingnan ganon. So, successful ka sa career, plus active ang social life mo, very busy person, pero kaya mong i-juggle. Kumbaga, kaya mong balansehin. So, pwede mo siyang tingnan na ang vibe mo, par isa kang napaka-successful na tao, par nandun. Pwedeng kilala, and then happy yung life mo, marami kang ginagawang activities. Pwede may spotlight ka, so marami nakakakilala sa'yo, or maraming interesado makilala ka. A very balanced person. Alam mo yun, hindi ka lang parang focus sa isa, sa career. Meron ka din parang yung me time, pwede mo tingnan ganon. So, meron ka din na side na gusto mo mag-rest, gawin yung mga activities na nagpapasaya sa'yo. So, very balanced kang person. Kaya nga parang full package siya. Pwede mo tingnan na nandun na lahat. Successful sa trabaho, plus masayang love life, plus masayang social life. So, parang maganda yung nangyayari sa life mo. Very positive ang vibe mo. Parang isa kang tao na meron ka success talaga.
Yung success mo parang sinusundan ka. Pwede mo tingnan ganon. Para may spotlight ka dahil sa mga ginagawa mo. So, I think all good na tayo. Group number 2. Sana nakuha may messages na para sa'yo. Let me know sa comment kung some part nag-resonate sa'yo reading natin. And ko na reading dito. And thank you everyone for being here. I hope all of you have a blessed day. I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to reading group 3. So back tayo sa topic. What's your vibe? Tingnan natin ang card mo. Ang unang mga words na na-channel ko sa'yo, group 3. Ayaw ko sabihin to kasi nakaka-trigger to Alam mo yun? O may mga trigger. Pero sabihin ko na rin. All good naman yun This is a general tarot card reading, so take what resonate and leave the rest. Ang mga unang salita na na-channel ko, God's favorite. Parang ganun ang vibe mo. Parang, ang vibe mo, parang lagi siniswerte. Parang nandun. So, pwede mo siyang tingnan sa iba-ibang anggulo. Ang vibe ng tao sa'yo, swerte ka talagang tao, nakukuha mo ang gusto mo. Parang napifeel nila sa'yo, kaya mo makuha ang gusto mo. Very connected ka kay universe or kay God. Ang vibes mo para isang tao na mataas ang pangarap and walang impossible. Very focused, very creative. Mataas ang level ng creativity. Pwedeng pakiramdam ng mga tao, lagi ka nasa zone, in the zone. In the flow. Pwede mong tingnan ganon. Nasa flow state. Ang 9 of Cups, wish come true. So, ang vibe mo parang, nakuha mo mga gusto mo sa buhay, nagtagumpay ka, nagagawa mo yung gusto mo. Pwede hindi nila makopya ang style mo. So, ang vibes mo parang kakaiba, parang kang mysterious na hindi nila maipaliwanag. Pwedeng jack of all trades ka. So, pwede mo tingnan yung mga cups na to. Iba't ibang layer ng personality mo. So, pwede mo siyang tingnan ganon. So, yung vibes mo pwedeng nag-iiba-iba. Pwede nag-iiba-iba. Ano ibig sabihin dito? Parang vibes mo, parang personality mo rin. Parang damit lang na sinusuot. So, pwede mo siyang tingnan. Ang vibes ng tao sa'yo, at one point, parang very peaceful. At one point, very loud. At one point, very quiet. At one point, life of the party. Para ka talagang very unique. Napaka-intriguing. So, yung energy mo, unpredictable. So, may gulat factor ito. Para next episode. Kung artista ka, ganyan ang vibes mo. Parang pakiramdam ng mga tao, versatile ang character mo. Yung vibes mo parang iba't ibang personalities. So, magaling kang actor. Nababibes sa mga tao, unpredictable and magaling. Napakalawak ng imagination mo. Very creative kang person. Hindi alam ng mga tao kung ano yung next na gagawin mo. Pwede marami kang hobbies. Kaya ganito. Ang vibes mo para isang tao na busy-busy, maraming ginagawa, maraming passion project, maraming hobbies, maraming talent, maraming skill. And overall, happy siya sa ginagawa niya. Super happy. Lahat ng ginagawa niya, may happiness siyang nararamdaman doon. So, ang vibes mo parang isang tao na very talented and unpredictable. Ang vibes mo parang gold, parang ginto. Parang isa kang very important person, VIP. Ikaw nakakalam. Kung VIP ka, comment below. Lagay mo pangalan mo. Tama haters. Ano yung vibe mo para isa kang taong pinag-usapan? High Priestess. Maganda tayong reading. Pero maganda ako ng card Angel guys and Spirit guys, tulungan mo kay channel na message for group number 3. And sana clear message. So, dalawa. Tingnan natin to.
And if gusto mo ng private reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Thank you everyone for watching our video today. Seven of Pentacles, so very patient. Tamang tinatago na talent. Pakiramdam ng mga tao, meron kang kayamanan tinatago. Ang pakiramdam ko, ang vibes mo, para isang tao na unpredictable ang dating, pero sa pinakamalalim, sa pinakailalim, alam mong ginagawa mo. Very private, tagun-tago sa ilalim. Pakiramdam nila very talented kang person. Ano kaya isang card? Ito Seven of Pentacles sa investment. Kaya nga pakiramdam nila mayaman ka eh. Pwedeng baka marami kang investment talaga. Or ikaw na mismo yung investment. Ang vibes nila sa'yo sa kang very influential person. Tingnan natin yung last card. Bago natin close sa reading. Puro Pentacles, diba? Isa kang tao na punong-puno ng potential. Nag-invest ka sa sarili mo. So, ang vibes mo, parang isang tao na alam mo value mo. Nasa-sense ng mga tao sa'yo na isa kang tao may value. Mahalaga kang tao. Pwedeng VIP talaga. Punong-puno potential eh. So, pakiramdam ng mga tao malayo mararating mo. Ang vibes mo parang paradox. Parang paradox. Ang paradox kasi personality, ibang dating eh. Nagmumukha siyang unpredictable dahil sa paradox. At one point, ang vibes niya parang serious kang person, meron kang side na napaka-serious, may times na parang go with the flow. Kasi paradox ang dating. Magka-opposite. Pwedeng unpredictable lang talaga ang napipil ng tao sa'yo kasi yung pagiging paradox. Let's say ito, introvert, tinatago, and then ito, extrovert, pinapakita. So, may paradox na agad. Opposite. So, dito, parang papakita mo yung talent or skill. Dito, parang tinatago. Pwede mo siyang tingnan ganon. So, parang may contrast. May contrast sa energy. Pwedeng isa kang person na unpredictable ang dating talaga. Yung vibes mo parang very unpredictable. And pakiramdam ng mga tao, marami ka pang tinatago. Marami ka pang talent or skill na katago. Alam nila na marami ka talagang skill or talent. At pag nilabas mo tong lahat ng pentacles dito, magiging Nine of Cups ka. So, makukuha mo yung lahat ng gusto mo sa life. Para maswerte ka, dahil meron ka naman talagang talent or skill na binigay sa'yo si God. Kaya nga parang God's favorite eh. Parang nung nagpaulan si God ng mga talent or skill, baka sinalo mo lahat. Parang ganun vibes mo eh. Parang isa kang tao na ginugulat mo mga tao na very talented ka sa iba-ibang larangan. Like, let's say, magaling ka sumayaw, magaling ka kumanta, magaling ka pang umarte, tapos ikaw pa yung scriptwriter, ikaw din producer. Ikaw lahat. Parang jack of all trades, diba? So, ang vibes mo parang isang very talented, unpredictable, parang mastermind, na parang paradox na personality. Highly intimidating ito. Pwedeng napaka-humble mong person para lumabas ka na Page of Pentacles. Sabihin, always a student ito. Kahit ano pa itong narating mo, ano man itong mga tinatago mong talent or skill, itong mga achievement mo, very humble ka pa rin sa gitna. Lumilitaw na humble ka pa rin. Humility na sa gitna na kahit marami ka na alam, marami kang naintindihan, marami ka natutunan, willing ka matuto. Para nasa gitna. Aquarius ang dating eh. Aquarius kasi minsan misunderstood. Kasi pwede mo siyang tingnan, advanced siya sa panahon. Pwedeng yan ang vibe mo. Unpredictable, hindi mo ipaliwanag, paradox, kasi advanced ka. Advanced. Paano advanced? Ganito. Kasi ito ka din. Pwede mo tingnan ganyan. So, advanced ka eh. Parang ilang steps ahead ka sa iba. Pwede mo siyang ilagay sa kahit anong context. Let's say sa office, pakiramdam nila yung level ng galaw mo, pang manager, pwede mo tingnan ganon. Medyo advanced. Kung sa pag-aaral, pakiramdam nila parang yung level ng
intelligence mo advance. Pwede mataas ang IQ. Pwede mo tinang ganon. Or kung sa bahay, pakiramdam nila kahit bata ka pa, mature ka, may naintindihan ka sa mundo. So yung vibes mo parang medyo advanced ka. Parang advanced ka. Ang dating, ang layo. Advanced ka sa mga tao or ang layo mo sa mga tao. Hindi ka nila masabayan. Parang masyado mabilis. Hindi ka masabayan. Medyo advanced ka sa iba. Kaya minsan, pwede kang ma-misunderstood. Hindi ka nila maintindihan minsan. So, ang vibes mo parang nakukonfuse ang tao, naguguluhan sila. Minsan, parang hindi ka nila maintindihan dahil advance sa energy. Pwede mo kasing tingnan Aquarius. Ang nakikita niya, years ahead. Parang ganon. More futuristic. So meaning, yung sisabi niya ngayon, hindi maintindihan ng tao sa ngayon. Pero paglipas ng panahon, maintindihan ng mga tao sa future. Kumbaga, nauuna siya. Pwedeng very intuitive ka, kaya nag-a-advance. Alam mo yun, psychic. Nakuha mo yung mga information sa future, dinadala mo sa present. So, tingnan ng mga tao sa'yo, ang vibes mo parang napakatalino, napaka-advanced na person. Ang layo. And very talented. Para kang bata ay matanda, nagsabay. Para kang bata at matanda sabay. So, ayusin natin, di pantay. So, pwede mo tong ihalin tulad sa mga artista na punta sa ibang lugar, hindi sila kilala, pero napipil ng mga tao na parang may something sa kanila na para silang kilalang tao. Parang gano'n na energy mo. Parang low-key na kilala. Or low-key na magaling na tao. Sa group number 2, nakikita kasi may spotlight. So, nakikita. Dito parang nagtatago. Pero, nararamdaman pa rin ng tao na VIP, na isa kang tao na meron ka status. Parang nandun. Na posible baka kilala ka. Parang nandun lagi sa isip ng mga tao, sa vibes mo, na baka kilala kang tao, baka VIP person ka, or baka sikat ka, parang nandun. Pero low-key, hindi mo pinapakita. Parang sa harap, very humble. Parang simple. Parang bata lang talaga. Parang naglalaro lang. Siguro, yung work mo is play din. Pwede mo tingnan ganon. Yung work. So, kung namang work mo, parang laro sa'yo. Pag sa amin parang laro, hindi ka nagtatrabaho for money. More for passion. So, pwedeng pinagkakakitaan mo yung passion mo or talent mo. Kaya, vibes ng mga tao dito, very blessed. Kasi, kumikita ka sa talent or skill mo. Sa pagiging ikaw, pwede yung paraan mo ng pamumuhay, hindi pangkaraniwan. Kakaiba sa paningin ng mga tao. Yung vibes mo parang mysterious and kakaiba. Very unpredictable. So, I think all good na tayo. Group number 3. Thank you so much for being here. Sana nakuha may messages na para sa'yo. And end ko na reading dito. Thank you, Group 3, for being here. And I'll see you again on our next reading. Namaste.